Kapag ikaw po kasi ay pumasok sa isang katulad nito, video okay bar, kailangan po i-deposit mo doon sa dapat paglagakan ang iyong firearms. Isosurrender mo siya. Restaurant ka panggal iti violation iti RA 10591 section 7. Sikakat adaan iti kompleto nga papeles ngam dirigat na tinaboylate mo apa kapitan ket madi mabalin iti agit tugod iti palto yan ti pagitwa. Nawatan mo lang nagi awal ti violation mo awal ti Pagbati po sa inyong lahat, mga idol, mga kabengbeng, mga kababayan. Bibigyan lang po natin ng reaksyon itong video na napanood natin na isang barangay chairman na nahulihan ng barel sa isang video okay bar. Parang mali yata yung bigkas ko. Ulitin ko, medyo madalang yung kasi sa dulo eh. Video okay bar. Yan, medyo madalang kasi yung sa bandang huli yung isa eh. Kaya inulit ko, mahirap na iba pagkaintindi ng mga kasama natin. Ganito po kasi yan mga kababayan. Ito pong barangay chairman ay pumunta sa isang establishment. Yun nga po, yung binanggit namin kanina. At may dala po siyang gamit. Meron siyang dalang firearms. May baril siya. Meron naman po siyang kaukulang permit to carry, LTAP, at saka firearms registration. So magkakasama po yung tatlo na yon. Dapat lang talaga ganon. Pero, kapag ikaw po kasi ay pumasok sa isang katulad nito, video okay bar, kailangan po i-deposit mo doon sa dapat paglagakan ang iyong firearms. Isosurrender mo siya. Katulad halimbawa ng pupunta ka sa mall, sa SM, kapag ikaw ay may dalang gamit at mayroon naman pong kaukulang papeles yan, kailangan sabihin mo doon sa gwardiya pa lang kasi i-check naman yung bag mo eh. O sabihin mo na mayroong kang dala. Pagkatapos, i-escortan ka, pupunta kayo doon sa opisina kung saan doon mo i-deposit yung iyong gamit. At pagka uuwi ka, kukunin mo ulit. Ganun po yun. Hindi mo pwedeng dalhin na namamasyal ka, nagsashopping ka, dala-dala mo. Kahit nasa bag pa, bawal po yun mga kababayan. Katulad din po nito. Oo, baka nagtataka yung iba bakit hinuli ito. Mga kababayan. Mas maganda siguro panoorin muna natin ang video para malaman natin kung ano nangyari. Ito po yung video. Panoorin natin yung sabay-sabay. Restaurant ka panggal iti violation iti RA 10591 section 7. Sikakat adaan iti kompleto nga papeles ngam dirigat na tinaboylate mo apa kapitan ket madi mabalin iti agit tugod iti palto yan ti pagitwa. Nawatan mo lang nagi awal ti violation mo awal ti dak matin bakbakita. Adaan ka ti karbangan nya gulimag puno kain nga sila. Aming ibaga ket mabay naramatan kinyam. Pabor kun laban kinyam yan ti anya mga orda ti Pilipinas. Adaan ka iti karbangan nga mga alay ti sarili nga abogado. Kamu kabalan iti gobyerno ti mga providing ka. Adaan ka ti karbangan nga magpili ti sarili nga doktor. Nasusun naman ti kayot mga pagpamedikalan. Kamu nga kabalan ti gobyerno ti pang paikita. Nawatan ba't lang din karapatan kami. Hindi ka talaga sa depan. Pusasang bukong. Opo, nila siya. Walang pusyo. Panakit lang. Muna ka ng presidente. Total, netabutot mo yung guys. Wala si Juan. Salitaan. Nako, walang salitaan. Process talaga dito. Process talaga. Process talaga dito. Dito lang na portem nga. Hindi ka ibalod na ka. Ibalod na ka.
So yun po yung video mga kababayan, mga kabengbeng, mga idol. Napanood po natin. Ilocano po ito eh. Baka yung iba hindi naiintindihan. Sasabihin ko po sa inyo sa paraang nauunawaan natin. Yun nga po, yung barangay chairman ay nagpunta sa isang establishment, isang videoke bar, at mayroon po siyang dalang gamit. Mayroon siyang dalang barel na may kaukulang papeles naman, may kaukulang lisensya. Katulad ng firearms registration, meron siyang LTAP, at meron po siyang permit to carry for outside residence. Ang tanong, bakit po siya hinuli? Sa kabila po ng katotohanan na meron po siyang dalang mga dokumento legal, mga kababayan. Ang kanyang paglabag sa batas, mga kababayan, ay yung pagdadala po niya ng baril doon sa establishmento, videoke bar. Bawal po kasi yon, mga kababayan. Opo, bawal po yon. Kaya kapag kayo po ay pupunta sa isang establishment, isang publikong lugar, maraming tao, halimbawa, mall, ayan. Kasi na-experience po namin ito. Halimbawa, pupunta kayo sa mall, sabihin na natin pupunta kayo sa MS, ayan, MS na lang, baliktarin natin. At meron kayong dalang gamit, kailangan sabihin nyo, doon pa lang sa gwardiya, sabihin mo na meron kang dalang gamit. Para ikaw ay masamahan, i-escortan ka po kasi nila eh. Pupunta kayo doon sa opisina kung saan po ilalagak yung inyong gamit. Doon nyo po ide-deposito. Kahit may kumpletong papeles po yan, meron kayong mga dokumento, hindi po dapat na dinadala natin yan habang nagsha-shopping ka doon sa loob ng MS, bawal po yon. Bawal po yun, kaya pinadideposito yon. Pag naideposito mo, siyempre, pagka uuwi ka, babalikan mo, kukunin mo. Ganon po yun. Meron po kasing batas ukol dyan, mga kababayan. Hindi porket meron kang permit to carry, kahit nakalagay pa sa bag. Kung napanood ninyo, sabi niya, hindi ko naman po ipinakita. Ang kumot nga impakita ko na. Ilocano. Tama naman yun. Hindi naman niya pinagyabang, hindi pinakita. Kaya nga lang, nagsagawa po itong PNP ng operation doon sa lugar na yon. Natsambahan siya, mga kababayan. Kaya kahit na hindi mo ipinakita, nandun ka naman sa lugar kung saan mayroong batas na nagsasabi na bawal kang magdala doon, talagang may parusa po yun. Mayroon pong tinatawag na pananagutan yun sa batas, mga kababayan. Mga abogado po na nanonood po sa amin, kung mayroon po, yung mga legit na abogado po, hindi yung mga nag-aabogaduhan. Marami po kasi ngayon na ang gagaling magpaliwanag, ang gagaling magbigay ng komento. Akala mo abogado, pero hindi naman. Sana po yung mga abogado po. Ano po masasabi niyo tungkol sa bagay na tama lang ba yung naging desisyon ng PNP sa bagay na ito? Tungkol dito sa pagpapatupad ng Republic Act 10591 dito po sa isang barangay chairman? Paki-comment nyo naman po yung inyong opinion tungkol sa bagay na ito, mga sir, mga idol. So yun lang ang aming maibabahagi po sa inyo, mga kababayan, mga kabengbeng, mga idol. Pakishare nyo naman yung video ito para nang sa ganun ay makarating din sa ating mga kaibigan, kababayan, kabengbeng, mga mahilig at nagdadala ng gamit para nang sa ganun ay malaman din po nila. So muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw.